Dear Mama Colleen, itago nyo na lang po ako sa pangalang Ryan, 30 years old. I've been to many relationships before. Laging nabibigo, minsan nawawala na ng gana. Kasi parang wala namang nagseseryoso. Not until I met Trisha. She was my schoolmate way back in high school. Lagi na kami nagkakasalubong sa school noon, not knowing na darating ang panahon na magiging kami. Nag-umpisa ang aming kwento during the senior prom. Mama Colleen, ako ang kanyang last dance sa senior prom namin. Ang ganda niya ng gabing yon. Though kahit naman hindi siya naka-makeup, maganda naman po talaga siya. After ng araw na yon, kinuha ko yung number niya. Hanggang sa lagi na kaming magkausap. Na-fall ako sa kanya. Hindi lang sa angking ganda niya, kundi sa katangian na meron siya. Sabi ko, liligawan ko ang babaeng ito. Niligawan ko na nga at hindi nagtagal, naging kami na. Pinakilala ko siya sa mga kaibigan ko, pati na rin sa pamilya ko. Ganun ako ka-proud sa kanya. Time flies when you are happy. We've been in a relationship for 8 years strong. Pero, strong nga ba talaga? Yun ang akala ko. Dahil ang girlfriend ko for 8 years, ipinagpalit ako sa best friend ko. Oh no! Opo, Mama Colleen. Ganun lang basta binaliwala ang 8 taon naming dalawa. Ang hindi ko lang naman talaga matanggap sa bilyong lalaki na meron sa mundo. Bakit si best friend ko pa? Bakit sa best friend ko pa niya ako ipinagpalit? Yung may mga pagkakataong magkakasama kaming 3 na gumagala, minsan tumatambay sa kanila. May panahon na kapag may tampuhan kami ni Trisha, naglalabas ako ng sama ng loob ko sa best friend ko. Pero ang hindi ko alam, unti-unti na pala niyang tinutuhog sa akin ito. Oh no! Tinraidor ako ng mga taong mahal na mahal ko. Humingi ng sorry si best friend sa akin. Hindi raw niya sinasadya na ma-fall sa girlfriend ko. Oh no! Pero galit ako. Ganon din kay Trisha. Hindi na para pakinggan ko pa ang mga BS nilang paliwanag. Binlock ko sila, hindi lang sa social media, pati na rin sa buhay ko. Mama Colleen, matagal rin ako bago naka-move on. 8 taon ang itinapon na lang basta ni Trisha. 8 taon na sinayang niya, binaliwala. 5 taon din bago ako nagkalakas ng loob na pumorma uli sa babae. Aminin ko, medyo takot uli ako makipagrelasyon. May trauma na kumbaga. Kahit nga sa pakikipagkaibigan, nagkaroon ako ng trust issues. Until nakilala ko si Jenny. Kabarangay ko lang po siya, Mama Colleen. Nakuha niya ang atensyon ko. Sabi ko, ay, pwede to. So, inad ko siya sa Facebook. Hanggang sa lagi na nga kaming magka-chat na dalawa. Maraming nagsasabi na, wag si Jenny. Kilalang POK. Yan sa lugar natin.
Ang nickname pa nga nila kay Jenny is Jenny Alpot. Sabi ko, grabe naman sila sa tao. Kaya mas na-challenge ako na kilalanin siya. Kinwento naman niya yung nakaraan niya. At hindi ako judge para husgahan yung pagkatao niya. Baliwala sa akin anuman ang nakaraan niya. Basta, ang mahalaga sa akin ay yung ngayon, ang kasalukuyan. Pinormahan ko siya, niligawan ko siya, at makalipas nga po ang 1 buwan, naging kami na ni Jenny. 1 month na kami ni Jenny. Pinatunayan ko sa mga tao na wala akong pakialam sa mga sinasabi nila tungkol sa kanya. 1 month na kami nang biglang nararamdaman ko yung pagiging cold sa akin ni Jenny. Humingi siya ng space, mag-cool off daw muna kami. Oh no! Bigyan ko raw siya ng time na mag-isip-isip. Tinatanong ko kung ano ang nagawa ko pero wala siyang sinasabi. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na habang cool off kami, lagi na niyang kasama yung lalaki na lagi niyang iniinsulto na kabarangay lang din namin. Nagde-date na silang 2. Oh, no. Hindi pa kami hiwalay. Na nagulat ako kasi sabi niya, mag-iisip lang siya. Pero pwede ba yung habang nag-iisip, nakikipag-date siya sa iba? Mama Colleen, kinumpronta ko sila ng lalaki. Pero sa lalaki po siya kumampi at binlock niya na ako sa social media. Sabay sabing, buntis daw siya sa lalaking yun. Hindi ako makapaniwala at dito ko naalala yung mga sinasabi ng mga tao sa paligid ko yung salitang, wag si Jenny kasi POK yan. Oh, no. Tinanggap ko siya ng buo. Minahal ko siya ng walang pag-aalinlangan. Inalis ko sa isip ko yung mga itinatanim ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero sa ginawa niya, parang pinatunayan niya lang na ganun talaga ang kanyang pagkatao. Kaya simula noon, hindi ko na rin siya kinontak. Minsan na akong napaso. Although aminin ko, nade-depress ako. Mahal ko na siya Pero hindi ko matanggap na after all ng pagtanggap ko, gagaguhin lang din pala ako. Akala ko, ako ang makapagpapabago sa kanya. Until isang umaga nakatanggap ako ng chat sa kanya. Una sabi ko, di wow, in-unblock niya na ako. At nabasa ko mula sa kanyang chat, na joke lang daw na buntis siya. Grabe po yung pag-overthink ko no mga oras na yun. Mama Colleen, aminin ko, wala na rin naman akong interes na makipagbalikan sa kanya. Pero may depende rin kung ibibigay niya yung account niya sa akin. Kasi to be honest, yung tiwala ko sa kanya, nasira na talaga. Pero ayun nga, after niyang umamin sa akin, after niyang sabihin na joke lang daw na buntis siya, hindi na uli siya nagpaparamdam sa akin. Tanong ko lang, Mama Colleen, paano ba mag-move on? Kasi araw-araw ko pa rin siyang naiisip. Muli, ako si Ryan. At ito ang aking heart to heart with Mama Colleen.
Real talk, bebe ko. There's no really easy way of letting go naman talaga, sabi nga ng kanta ni Madam Jonah. Pero kaya mo yan. Huwag kang masiraan ng bait sa taong ikaw ang sinayang. Yung taong tinanggap mo na nga sa kabila ng lahat. Yung taong ang taas na nga ng respeto mo sa kanya, ang taas na nga ng tingin mo sa kanya, sa kabila ng kababaan ng tingin ng ibang tao sa kanya. Alam nyo, no, ka-winner, bebe ko, no, when you find that someone, or yung katulad po ni Ryan, na willing yakapin ka, at yung iyong madilim na nakaraan, don't let them go. Protect their heart at all costs. Dahil kapag yan natauhan, baka manghinayang ka na lang at sabihin mong sayang. Tipong kasabihang ginto na, naging bato pa. Oh, no. Treasure those kind of person. Kasi ilan na lang sila. Limited edition. Now back to Ryan. For you, Ryan, no, kung kinaya mo ngang mag-let go sa 8 taon, what more ang 1 buwan lang? 'Di ba? Kinaya mo ngang i-block yung mga taong nanakit sa'yo na nakasama mo for 8 years eh. Eto pa kaya na 1 buwan lang. Pero totoo, no, legit. Kachat ko si Ryan kanina. Sabi ko, 1 month lang kayo, may cool off pa kayo? Diba? Ikaw ba naniniwala ka ba sa cool off? Ako talaga never ako naniwala sa cool off. Kung hiwalay, hiwalay na. Wala na yung palamig-palamig pa. Pinaganda mo lang kasi yung term, pero doon na rin naman yun patungo. Para sa akin, wala yung pinagkaiba sa binigyan mo siya ng lisensya na makahanap ng iba. Again, pinaganda o pinagaan lang yung sintensya. Ulitin ko, take 2. Diba? Pinagaan mo lang yung sintensya, pero yun at yun rin naman yung gusto mong i-mean. Diba? Sa gusto mo na talagang mangyari. Cool off muna tayo, ha? Pero ang totoo, break na talaga yung gusto mo. So para hindi na masyadong mabigat, cool off is the term. Diba? Kung maghihiwalay, maghihiwalay. Kung gusto magpahinga, o sige, break na lang tayo. Kasi mas mahirap, yung may pasabi-sabi ka pa ng cool off, pero yung cool off na pala na yun, ilalandi ka na sa iba. Oh, no. Diba? So, yun lang. Huwag kang manghinayang, ulitin ko, huwag kang manghinayang, Ryan, sa taong ikaw ang sinayang. Ganun talaga. Yung iba nga, naanakan pa nila, pero hindi sila ang pinakasalan. Huy! Diba? Diba trending siya nung weekend? Nung nakita ko talaga yun, nakita ko sa social media, ay kinasal! Yun talaga yung nag-pop up sa utak ko eh. Yung salitang, ikaw yung inanakan, pero iba ang pinakasalan. Ang sakit! Oh no! O, ibig sabihin, may mga tao lang din talaga na baka hindi talaga meant to be. Mas mahirap din naman na ipilit kasi baka lalo lang maging masakit. Sadyang may mga tao siguro talaga na nakalaan talaga para sa atin. At baka hindi si Jenny yon. But I would like to thank you for respecting her. I want to thank you for not judging her. And I want to thank you for accepting her despite ng mga mema ng mga tao sa paligid. Tama yan. 'Di ba? Kilalanin mo yung tao hindi according sa sinasabi ng iba. Kilalanin mo siya ng puso sa puso.
Sa mga ka-move on ka, that is for sure. Araw-araw mo siyang naiisip, that is the process. Naniniwala ako na darating ang panahon, you will definitely get over sa kanya. Ka-winner, yan po ang kwento ni Ryan dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. It's time for you to speak from your heart. Anong maa-advise mo kay Ryan? 0977-7000-915 or mag-comment sa latest post ko sa Facebook. Hanapin mo DJ Mama Colleen. Ginawa ko naman.